Ang naging basehan ng kanyang pagkakakulong ay yung napakababaw na threshold na ebidensya na good grounds lamang. Nagkaroon ng confirmation of charges hearing. Unang araw po ng confirmation of charges hearing dito nga sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nangyari, ang lumabas, 49 counts of murder, 78 counts ng attempted murder laban kay dating Presidente Duterte. Ano ho ba yung posisyon po ninyo dito, Attorney? Well, mahahati sa dalawa yung nangyari kahapon. Yung mga opening statements ng depensa, ng prosecution at ng mga biktima, at saka yung submission on the merits ng prosecution. Now, ang kadahilanan naman kung bakit merong opening statements ay dahil ito ay isang confirmation of charges. No? Ito ang katumbas ng preliminary investigation natin dyan sa Pilipinas kung saan i-determine ng mga pre-trial chamber judges kung merong probable cause o substantial evidence para magpatuloy nga sa trial. So ito yung sinasabi ko na hindi makatarungan. Halos isang taon na nakakulong si Tatay Digong and yet hanggang ngayon wala pang preliminary, wala pang probable cause man lang. No? Ang naging basehan ng kanyang pagkakakulong ay yung napakababaw na threshold na ebidensya na good grounds lamang. So kanina narinig natin ang opening statements nga ng mga partido at nakita natin na kung anong papatunayan ng prosecution at ito nga ang krimen ng crime against humanity na sabi nila ay mahahati sa tatlo. No? Yung mga crimes against humanity na nangyari nung habang mayor pa si Tatay Digong sa Davao, involving the Davao Death Squads, 19 counts of murder. Yung high-value targets nung kauna-unahang taon ng pagiging presidente ni Tatay Digong, 14 counts of murder. At saka yung mga Oplan Tokang, yung village barangay saturation drive, 44 counts of murder. Papakita daw ng prosecution na si Tatay Digong sa lahat ng mga kasong ito ang siyang nag-utos, siya nagbigay ng pabuya, siya nagbigay ng mga armas, at siya nagbigay ng garantiya na hindi mapaparusahan ang mga pumapatay. Now, ang sabi naman ng mga biktima ay talagang ang mga biktima hanggang ngayon, miski nakakulong na si Tatay Digong, ay talagang natatakot pa dahil may banta pa sa kanilang mga buhay. No? At ang sabi nila na kinakailangan malaman o marinig ng buong daigdig ang kanilang mga kwento ng sa gayon, mabigyan sila ng katarungan at itong dahilan kung bakit hinihingi nila na dapat makonfirm ang charges laban kay Tatay Digong. Ang Tatay Digong naman ay nagsabi unang-una kinakailangan ang maging desisyon ng hukuman dito sa confirmation charges ay nakabase sa ebidensya, hindi haka-haka, hindi sa politika. At papatunayan daw nila na bagamat maraming mga salita si Tatay Digong na nagsasabi na siya bumuo ng DDS, siya ang nag-authorize sa mga patayan, yan ay mga kabahagi lamang ng political rhetorics at walang intensyon na pumatay, kung hindi ang tunay na intensyon ay para matakot ang mga taong bayan para sumunod sa batas. Opo. So yan yung una. At sa tingin ko naman, doon sa opening statements, wala tayong masasabing masama doon sa lahat ng partido dahil lahat sa kanila ay nagawa ng napakagandang summation kung paano ang kanilang presentasyon ng ebidensya. Kahapon din, nagsimula na yung submission on the merits ng prosecution. At ang ginagamit nilang mga ebidensya na hindi naman nila dinidisclose kung sino pa, ay mga testigo na magsasabi na ang Davao Death Squad daw dahil napanood ko pa lang at yung napresenta pa lang ay yung first count of crimes against humanity dun sa Davao Death Squad na nagpapakita na ang nagbuo ng DDS o Davao Death Squad ay si Tatay Digong at si Tatay Digong mismo ang Davao Death Squad. At sinabi nila na meron silang testigo na magsasabi na bukod sa pagbubuo ng Davao Death Squad, si Tatay Digong ang personal na nagbibigay ng approval kung sino ang tatargetin ng Davao Death Squad. Siya nagbibigay ng pabuya at siya nagbibigay ng garantiya na hindi sila mapaparusahan dahil sa ginagawa nila. Diyan nagtapos yung submission ng prosecution at ipagpapatuloy bukas. No? Sa akin, ang aking pananaw, doon sa submission of the merits, talagang kinakailangan pag-aralan mabuti ng depensa ang kanilang ebidensya na gagamitin para nga makumbinsa yung mga judges na walang substantial evidence. No? Kasi ang probable cause, miski sa Pilipinas, hindi ganyan kahirap i-prove yan. No? It's a likelihood that a crime was committed
and the accused is probably guilty thereof. Pero kampante ako kasi mayroong isang elemento na mukhang hindi na popruebahan ng prosecution. At yung pinaka-importante elemento ng crime against humanity is yung mens rea na tinatawag o yung intention na patayin ang kanilang mga biktima dahil sila ay mga sibilyan at nalalaman nila na kabahagi sila ng isang sibilyan na populasyon. So far, ang napatunayan ng prosecution ay mga patayan na yan ay nangyari di umano sa konteksto ng isang pulisiya para labanan ng pinagbabawal na droga na alam naman natin ay obligasyon ng Estado. So hindi masasabi na yung mga patay na yan kung talagang nangyari ay dahil sila ay sibilyan. Ang sabi nga ng aking kaibigan na si Maharlika na kasama kong manood ng proceedings kanina, hindi naman napapatunayan na ginurgur yung mga biktima ng Davao Death Squad dahil sila ay mga inosenteng sibilyan. Kung meron talagang gurguran na nangyari, ito ay dahil sila ay involved sa kalakalan ng pinagbabawal ng droga o di naman kaya ay naglaban. Opo. Pero ikaw bilang isang dating presidential spokesperson ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa the way po niyang pagsasalita, sa tingin mo nami-misinterpret lamang at iba yung naging dating doon sa ibang tao? Kaya ganun po yung kanilang nagiging conclusion na talagang siya ang nasa likod nitong Davao Death Squad. You know, kasi si Tatay Digong, ang talagang personalidad na niya, hindi mo na talaga alam kung kailan siya seryoso at kailan naglolokod. At style niya yon. Kaya nga, kinakailangan, the burden is on the prosecution to prove na yung mga binitawan niyang salita ay meron talagang intention na pumatay at hindi lang yan. No? Ang intention ay hindi lang lamang dapat pumatay, kundi pumatay ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan. At sa ngayon, wala akong nakikita ng ganyang elemento. Opo. Alam nyo, noong bago ang Philippine IHL law, talagang nagte-training kami ng mga piskal at talagang mga piskal ayaw gamitin ang IHL law kasi nga napakahirap pruebahan yung karagdagang elemento ng mens rea sa crimes against humanity. Ito nga yung pag-atake sa sibilyan at alam nila na tinatarget nila ay sibilyan. Opo. So far, sabihin na natin napatunayan nila na lahat ng sinasabi nila ay tama, kulang pa rin yung elemento ng nasaan yung intensyon na targeting ang mga di umanong mga namatay dahil sila ay mga sibilyan at alam nilang sila ay mga innocenteng sibilyan. Opo.